Ngayon ay Sabado, January 22, ika-4 na linggo sa taong 2011. Magandang hapon, ako po si Eli Saludar. Ito ang Ay Balita Weekend Report. Pag-igting ng mga kaso ng kidnapping at carjacking, pagkulo ng isyu ng tsa-tsa sa Kongreso, anomalya raw sa rice importation ng Arroyo Administration at muling pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ilan lang yan sa mga mainit at nagbabagang mga balita na ating sinubaybayan at pinag-usapan sa linggong ito na nagdaan. Halina't ating balikan ang mga kaganapang ito na bahagi na ng ating kasaysayan. Lunes, January 17, balik sesyon ng Kongreso, balik din ang issue sa pagbuhay ng tsa-tsa or charter change. Issue ng kudeta na magpapatalsik daw sa pwesto kay Senate President Juan Ponce Enrile, chismis lang pala. We want to find out if the people really want charter change at this time. Yung kape ang aming pinag-usapan. Sir, po sa walang katotohanan? Talaga naman walang katotohanan yan. From the very start, walang katotohanan. On my talking to some of my colleagues, wala man ganun daw eh. Wala. Kwentong kutsero lang yan. Panunumpa noong linggo ni Attorney Sixto Brillantes Jr. bilang bagong COMELEC chairman, sinundan ng mga puna at batikos. Sabi ng mga kritiko, wala raw wow factor at bakit daw bago ini-appoint ni Pangulong Aquino ay kinailangan pa ang go signal ni dating Senador Mar Rojas. Wala naman diferensya kayo, magtampo na lahat. Magtampo na si Chis, magtampo na si Mar, magtampo na. Nandito na ako ngayon. Ang kausap ko na lang, commission on appointments, doon na lang ako mag-concentrate. Chairman Brillantes' main task now is to ensure an orderly and credible election in 2013. And I am confident that he's capable of achieving this and leaving a legacy that will culminate a distinguished legal career. 8 sa 10 police investigator sa bansa. Walang formal investigative training ayon mismo sa Directorate for Investigation and Detective Management ng PNP. Bagay na di matanggap ng mga mamang pulis, ngunit hindi naman na raw ito katakataka para sa iba nating mga kababayan. Ano yan, chismis lang yan. Mag-retraining siya. Ako anong gagawin ng taga-higher headquarters dyan? Bahala na sila dyan. Hindi rin totoo yung mga sinasabi. Dahil walang schooling or kaya ka nga nagpulis bago ka ilabas sa training school, nagkakaroon kayo ng pag-aaral, sa investigations. Nababalitaan ko rin po yun eh. Hindi dapat pinababayagan ng na Polcom na makapasa, di ba? Kasi walang training. Hindi makakabuti sa sa kapulisan yun. Baka hindi nila masundan yung dapat nilang gawin. Ha? Sa pag-iimbestiga. Ha? Pero dapat may training ng mga pulis. Sunog na bangkay na natagpuan sa Barangay Makantian sa Porac, Pampanga. Kinumpirma ni Attorney Oliver Lozano na sa kanyang car dealer na anak na si Emerson Lozano na dinukot ng mga nagpanggap na car buyers. Pangulong Aquino nag-utos sa PNP na agad na lutasin ang kaso. Naantala ang pagburol sapagkat burn beyond recognition, kaya may proseso sa pag-establish ng identity. Kahapon lang namin natanggap yung final report na siya nga si Emerson. Martes, January 18, isinagawa sa Malacanang ang unang full cabinet meeting sa taong ito ng Aquino administration. Nagpresenta sa kani-kanyang panukalang batas ang 5 cabinet cluster pero hindi agad nakapagdesisyon ng palasyo sa isusulong ng mga priority bills. Motion for reconsideration ni Laura Visconde sa desisyong umabsuelto kay Hubert Webb at sa 6 na iba pa, pinal na ibinasura ng Korte Suprema. Sa botong 744, hindi na bago ang desisyon ng Korte Suprema na nag-absuelto sa grupo ni Hubert Webb sa kaso ng Visconde Massacre. Sinabi ng mayorya ng mga maestrado ng Supreme Court na ibinasura ang petisyon dahil sa kawalan ng sapat na merito. Sunog na bangkay ng isa pang kinidnap na car dealer na si Venson Evangelista, natagpuan sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nung nakita ko, naramdaman ko, ito na. But then, kailangan natin ng forensic or medical confirmation regarding yung ni Venson, yung medical records niya, matching. So finally, nag-match talaga. Ngayon, hindi ako umiiyak kasi
gusto ko umiiyak lang ako mag-isa. Ayokong manghina. Umuhugot ako ng, yung mga immediate family ko, umuhugot ng lakas sa akin. No? Pero gabi-gabi umiiyak ako mag-isa. Hindi ako umiiyak sa harap ng ibang tao. Miyerkules, January 19, presyo ng mga produktong petrolyo nagmahal na naman matapos ang hanggang 50 sentimos na pagtataas nito lang nagdaang linggo. Pinangunahan ng Shell ang piso kada litrong pagtataas sa presyo ng diesel at kerosene at 75 sentimos naman sa kada litro ng unleaded gasoline kaninang alauna ng madaling araw. Sinundan ito ng Chevron, Sea Oil, Eastern Petroleum at Phoenix Corporation. Dahil dito, pumalo na sa mahigit 39 na piso ang kada litro ng diesel at mahigit naman sa 50 piso ang kada litro ng gasolina sa Metro Manila. At kaugnay po ng isyong yan na panibagong oil price hike ay makakausap po natin ngayon dito sa ating studio si Ginoong Orlando Marquez, ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Magandang hapon po, Ginoong Marquez. Magandang hapon, Sir Eli, at magandang hapon sa lahat ng viewers mo sa buong Pilipinas. Ano po ang gagawin o plano ng transport sector sa harap po ng muling pagmahal na naman ng diesel at gasolina? Sa amin, Sir Eli, may dalawa yung aming pinupunto na aming hinihingi. Yung una ay yung pamasahe na gusto namin ibalik. Yung dating 850 na binayaran namin na per matrix ay pinababalik namin ngayon yung piso dahil 7 pesos ngayon para naman makabawi kami dahil nung 750 ay umabot ng 27 pesos yung ating krudo. So ngayon, tumaas na po, kaya pinababalik namin sa ating chairman dahil itong pagbaba ng pamasahe namin, voluntaryo namin na ibinigay sa taong bayan yung umabot ng 7 pesos. Pero ngayon, tumaas na, gusto namin bawiin, dumadaan pa kami sa proseso. Kaya ito po yung masalimuot. Pero ngayon, gumagawa kami ng paparaan na isineseminar namin na makakatulong yung mga invention na makakatipid ng gasolina, krudo. So yun yung ginagawa namin, Sir Eli, na tuwing Sabado, meron kaming libreng seminar na ganito para sa ganun ay makatipid yung ating mga driver natin sa publiko. Opo, Ginoong Marquez, at hindi pa ho na-aprobahan ng LTFRB yung una nyo hong request na hirit na singil sa pasahe. Ito, sunod-sunod na naman yung pagtataas sa presyo ng diesel. So, magkano na ho ba talaga kung tutusin ang yung presyohan po, yung singilan sa pamamasahe? Kung kukumputin natin, Sir Eli, yung dapat na pamasahe nga na ngayon, doon sa computation namin, dapat ang hihingin namin ay 9 pesos. Dapat ang pamasahe na namin doon sa 40 pesos ngayon per liter. Kaya lang ho, kami, dahil nga yung dating 850 na binayaran namin ito ng per matrix sa LTFRB, na singil na nila sa amin, so ito yung pinababalik namin ngayon na piso para maging 8 pesos para makabawi naman kami. Dahil kasi yung implementasyon ng ating batas, yung deregulated na aming ginagamit, pagdating sa mamimili kami ng fuel, deregulated din yung aming spare parts. Pero yung ating pamasahe, regulated. Kaya hindi magkaakma yung batas para sa pamasahe at saka doon sa konsumo namin araw-araw. Opo, Ginoong Marquez, gumagawa ho ng paraan ng gobyerno sa pamamagitan po ng Department of Energy na sila po ay nakikipag-usap sa mga kumpanya na langis na bigyan po kayo ng diskwento at mas dadagdagan ho ata yung mga gasoline stations, hindi lang ho yung mga pili ng mga lugar, kundi talagang bibigyan ho ng diskwento yung lahat ho ng mga publiko sasakyan para makaiwas na ho dito sa pagtaso ng singil sa pasahe. Maganda yan, Kaeli, kaya lang ho, yung mga gasoline station nakalagay nga sa kanilang gasolinahan na mayroong public utility vehicle na discount lane. Pero actually ho, ito po alam ng taong bayan po sa buong Pilipinas. Wala naman pong nagbibigay ng diskwento po eh. Kaya ito po yung napakasalimuot na usapin dahil nga kami ay gusto namin makatulong sa sambayan ng Pilipino dahil kung titignan natin, Sir Eli, kami po sa pampubliko, kami ang pinakamababang pamasahe sa lahat ng sasakyan sa buong Pilipinas. Kaya kami po, kami nakikiusap sa ating mamamayan
na yung 8 pesos, imihingi pa rin kami ng paumanhin, pero wala kaming magagawa dahil kailangan namin gawin ito para naman mabuhay yung aming hanap buhay. Ano po ang pinakahuling pasabi po mula po sa LTFRB kung kailan ho mapagbibigyan yung inyo pong hirit na fare increase? Ang sabi ho ni Chairman Lalo, si Sir Eli, nung nakaraan na nag-meeting kami, ay basta hindi matatapos itong buwan na ito, ay ibibigay niya yung aming kahilingan. Kaya sana naman para aming makamtan, ay yun ngang kasabihan, anuin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya ito po yung hinihiling namin sa ating gobyerno na kami naman ay nakahandang tumulong sa pamahalaan ng Presidenteng Pinoy. Kaya lang ho, sana naman ay pagbigyan yung aming hinihiling dahil maliit lang naman yung aming increase, hindi namin kinukuha po yung maximum. Kaya inaasahan ho namin ito na maibigay itong darating na linggo. Ginoong Marquez, balikan ko po yung kanina may binabanggit ho kayo na tuwing Sabado ay nagsasagawa po kayo ng seminar para makatipid sa konsumo ng gasolina o diesel, yung ating mga pampasero sa sakyan. Paano ito? Paliwanag po sa maikling paraan. Yung aming ginagawa, Sir Eli, na seminar, hindi lang doon sa makatipid sila dahil unang-una po, yung pagtupad doon sa batas ng ating Clean Air Act, ito po yung aming isineseminar sa mga operator, mga driver, para sa ganun po ay yung pulyutan ay mabawasan natin dahil nga sa aming nakikita po, ay nauuna po ang namamatay itong aming mga driver sa jeepney at saka tricycle. Kaya ito po ay nagbibigay kami ng seminar tungkol po dito sa mga traffic regulation, yung mga road courtesy, yung ating mga batas ho na lituntunin tungkol sa transportasyon. At ang maganda po dito, tinuturoan namin sila kung paano po yung mga tamang maintenance ng mga sasakyan, mapa-taxi, mapa-jeepney, mapa-bus, mapa-truck. Ito po ay tinuturo namin po ito para po maturuan natin yung mga driver dahil napakarami pong aksidente, napakarami pong walang hindi marunong sumunod sa batas trapiko, lalong-lalo na yung mga driver natin, Kaeli, na pagdating sa gabi, imbis na gamitin niya yung headlight, nakapatay. Wala naman pong mawawala dun sa kanilang sasakyan na baterya. Alternator naman po yung kanilang ginagamit. Kaya ito po ay marami kaming mga napag-uusapan, so nagpapasalamat po kami sa LTO dahil binigyan kami ng panahon, binigyan kami ng lugar na tuwing Sabado po ay nakakapagbigay po kami ng mga ugnayan na seminar doon sa LTO Central Office. Kaya nananawagan kami, Sir Eli, na sana po yung ating mga driver ay sumunod sa batas trapiko, sumunod sa tamang mga maintenance ng sasakyan para sa ganun po yung safety program natin para sa ating mga kababayan ay maibigay natin at makapagsilbi tayo ng maganda sa ating mga mamamayan. Okay, maraming salamat po, Ginoong Orlando Marquez, sa inyong oras dito po sa aming palatuntunan, dito po sa Net25. At sa amin pong pagbabalik, makakausap natin sa linya ng telepono, ito pong si Senador Gringo Honasan sa issue naman ho ng public order at mga isyong pang-seguridad.